pupunta, aattend ng banal na misa, ay maghahanda ng sarili. Una, ang suot. Kaya medyo nakakasama ng loob at dapat nating ipaalala kapag nakakita tayo ng mga kasamahan natin, yung bang nakasando o nakashorts, wag naman. Minsan naman ay talagang maayos nga ang damit, ay ang matindi parang spaghetting paitaas at paibaba. Kita na ang kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay doon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang pari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanjajahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanjajahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanjajahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakan naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunok ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi kadapat-dapat ang mga inanjajahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anjajahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinaman ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti, anumpat
napuno ng mga panauhin ang bulwagang pagkasalan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kay Reverend Bien, taga Vietnam, kaya talagang siya ho'y ating kasama sa MSP dito po sa Batangas. Sa lahat ng mga naririto sa Facebook Live, sa mga taga Taal at galing pa sa ibang lugar, atin po munang batiin na nakangiti ang bawat isa. Good morning, good morning. Good morning po sa inyong. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Lahat tayo ay maliligtas. Yan po ang hangarin ng Diyos. Each one of us, opo, ako, ikaw, tayong lahat. Salvation is for everyone. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat tayo'y maliligtas. Ngunit, may malaking ngunit. Subalit, kinakailangan sundin natin ang kalooban ng Diyos. At kitang-kita sa mga pagbasa, lalo tigit ang Ebanghelyo, it's all about the parable of the wedding banquet. Ang kasalan sa piging na parang piyesta. Lahat naman tayo'y nakakadalo sa mga handaan. Lahat naman tayo'y nakakakain. Ligay pag mga piyesta, handaan, binyagan, anniversary. E di kung tayo'y maghanda, ay talaga namang patay ang kung ano man. Patay ang baboy, kambing, baka. E di gayon tayo. Hanggat maaari, siya, sige, ibigay ng lahat. Sa bansang Israel, pagkasalan, ang tawag po diyan ay wedding feast, a wedding banquet. Anong ibig sabihin nito? Pinagsamang kasalan at piyesta. At hindi lang isang araw, tumatagal ng isang linggo. Kaya kainan, sayawan, sayahan, masaya at ligaya. At dito inihahambing ang kaharian ng Diyos. Lahat tayo ay invited. Lahat tayo inaanyayahan sa piging ng Panginoon. Ngunit may mga taong hindi dumadalo. Sa iba't ibang pamamaraan, look at the gospel for today. Ito'y talinhaga, ito'y parable. Lahat tayo makaka-relate dito. Sino yung hari? Ito'y review na lang natin, review. Alam naman natin pero sa mga nakakalimot, ay siya, sige, ating tingnan uli. Sa parable of the wedding banquet, sino yung hari na nag-anyaya? Ang Diyos. At sinong inanyayahan? Israelita. Handa na ang lahat. Baka, pinatabalangguya. Kaya sinabi ng hari sa mga alipin. Sino yung mga alipin? Mga propeta, mga sugo ng Diyos.
Anyayahan nyo sila. Ay ano ang nangyari? Yung mga inanyayahan, hindi dumalo. Ang iba'y bising-busy sa kanilang gawain sa bukid. Ang iba'y nagdahilan. Ang iba ay nasa pangangalakal. Ang matindi, ang iba, yung mga alipin, yung mga sugo, yung mga propeta, ang ilan do'y pinatay, sinunggaban, hinamak. Kaya nagalit yung hari. Sa kahuli-hulihan, ang sabi ng hari, gayon pala ang nangyari, ay siya, anyayahan na ng lahat, pumunta kayo sa mga mataong lugar. Kaya lahat ay inanyayahan. Masasama't mabuti, ano man ang klaseng tao, lahat, hindi lang Hudiyo, hindi lang Israelita, lahat ay inanyayahan. Ngunit, sa mga inanyayahan, may nakita ang hari na may isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kayo naman, kung kayo dadalo sa kasalan, di kahit papaano magbibihis ng ayos-ayos, kahit hindi pinakamahal, kahit hindi pinakamaganda, basta't maayos, ay hindi nakadamit pangkasalan. Di tinaboy. Parang utaya atid ng banal na misa. Di utaya harap sa Diyos, dapat na may maayos-ayos. Ako'y natutuwa dito sa atin, sa mga sumisimba, talagang nakakatupad tayo sa proper decorum, proper attire. Bakit? Pagpasok natin ng simbahan, nagbibihis tayo ng maayos dahil tayo'y humaharap sa Diyos. Palapakan natin ang bawat isa. Opo, lahat naman ay pwede. Pwedeng pumasok. Lahat ngayon invited eh. Pero kinakailangan ayusin natin ang ating sarili. Alam mo ninyo, sa mga handaan, ay talagang kasarap-sarap naman eh. Ako ho ay dito sa Taal, mag-4 na taon na ho ako dito. Dito ako inabot ng pagsabong ng bulkan at COVID. Pag po mga blessing ng bahay, pag sunod-sunod yung bahay, kahit 3, 4, 5, minsan 6, 7. Ako'y nahihiya sa mga naghanda. Father, ari mong handa namin. Sa maunang bahay at pangalawang bahay, ayos pa. Talagang, ay pag naka-3 at 4, ay ako naman hoy, siyempre naman. Nahihiya naman ang hindi kumain. Di ko, kunti na nga, kakainin ng kaunti, yung pang-4 na eh. Minsan sasabihin ng may-ari, Father, bakit naman kakaunti yung kakainin? Ari pa ho! Talaga naman, bandihado na. Buti naman may mga sakrisan akong magaling-galing kumain. Ano ho? Kaya naman, nung ako'y nagpatingin sa ospital nung 1 linggo, aba, ay parang ako'y cum laude eh. Lahat ay flying colors, puro pula. Uric, high. Cholesterol, high. May mababa naman, yung good cholesterol na dapat ay high, ay mababa. Lahat ay pula. Sabi ng doktor sa akin, Father, iingatan niyo ang inyong sarili. Ay, baka kayo mamatay ng maaga. Sasarap din yung kumain. Pero tingnan ninyo, ano po kaya ang pinakamalapit na binabanggit ng Diyos sa Ebanghelyo ngayon? Yung kanyang pag-anyaya sa handaan. Alam niyo kung ano? Banal na misa.
At sa banal na misa, dadalwa lang po ang putahe. Dadalwa. Pero ang dalawang putaheng ito, ang pinakamainam na putahe. Una, ang salita ng Diyos. Pangalawa, Eucharistia. Kahit ikay makinig ng salita ng Diyos at kumain ng kanyang katawan, hindi ka ma-high blood, hindi ka magkakasakit. Anong hatid sa atin ng putahe ng piging ng Panginoon? Kabanalan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang bawat isa. Kaya kayong naririto ngayon, binabati ko kayo. Ako'y tuwang-tuwa sa mga taong regular na sumisimba. May iba pa sa atin, halos araw-araw, pero ang obligation natin, kahit man lang isang araw ng linggo. Sabado ng hapon, anticipated mass, at buong araw ng linggo. Kailan kaya dito pwede tayo? Sapagkat ito po ay salita ng Diyos, mga putahe na nagbibigay ng kabanalan, kalusugan, hindi lamang para sa pisikal, kung hindi sa kaluluwa, sa ating pagkatao. Kaya pala ito'y pinaghahandaan, kaya pala ito'y pinagdadasalan, kaya pala kapag tayo nakinig ng salita ng Diyos, tumatama sa ating puso. Naalala ko tuloy na ako'y nag-sermon pat naka-assign sa Batangas City. Todo ang aking sermon. Medyo mabigat ang topic. Ay pagkatapos ng misa, may lumapit sa akin, ang laking lalaki. Sabi sa akin, Father, ako nga niya pinatatamaan. Hindi ko nga kayo kilala. Parang gusto kong buhulin Parang gusto kong kainin. Pero sabi ko naman sa Panginoon, salamat po, kahit papaano may tinamaan. Dahil ang salita ng Diyos ay laging may tatamaan at magpapabusog sa buhay natin. At ang Eucharistia ang magdadala sa atin sa kabanalan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang banal na misang ito. Kaya, ito'y obligasyon natin. At pag tayo pupunta atin ng banal na misa, ay maghahanda ng sarili. Una, ang suot. Kaya medyo nakakasama ng loob at dapat nating ipaalala kapag nakakita tayo ng mga kasamahan natin, yung bang nakasando o nakashorts, wag naman. Pwede namang maayos-ayos ng kaunti. Ayusin natin ang ating pananamit. Minsan naman ay talagang maayos nga ang damit, ay ang matindi parang spaghetting paitaas at paibaba. Kita na ang kaluluwa. Ay ayusin naman. Pangalawa, hindi lang sa damit. Opo, maganda nga ang damit, ayos naman. Pero ang kalooban, ang ugali, ang pagkatao, yun ang ayusin natin. Opo, lahat naman tayo ay mahina. Lahat tayo marupok. Mga tao tayong nagkakasala. Pero natutuwa ang Diyos sa mga taong nagsisikap magpakabuti. Sa mga taong nagsisikap ayusin ang buhay. Opo, may mga tao katulad natin, ang iba,
may madilim na kahapon, nagkasala, nadapa, pero it doesn't mean may madilim kang kahapon, ang katapusan ng buhay mo'y madilim pa rin. Hindi. We can make a big decision. Nagkasala tayo dati, nagkamali, pero pwede nating ayusin ang ating buhay. At marami na pong success stories sa ating buhay. Look at you. Marami sa atin hindi nagdadasal nung una. Marami sa atin nung una ay kasama-sama ng ugali. Marami sa atin nung una hindi man lang nagsisimba. Marami sa atin hindi man lang nagbabago. Pero tingnan ninyo kayo ngayon, kahit papaano, unti-unting nagbabago. Palakpakan natin ang bawat isa. Bago matapos ang banal na misa, isisingit ko ng kaunti ang nangyayaring gera sa Israel. Alam na alam ninyo yan. Masakit sa ating puso ang nangyayaring girian at gera between Hamas and Israel. Let us pray for them. Ang matindi ang ating kinatatakot ay baka yan ang maging mitsa ng World War III. Huwag naman sana. Nakakapanghilakbot yung nangyayaring patayan. Kita ninyo, tayo nga ay nasasaktan na at nasusuklam kapag may mga sundalong namamatay. Nakakaawa. Ang matindi sa gerang are, sibilyan, babae, walang kalaban-laban, matatanda at bata. Pinapatay, pinupugutan ng ulo. Isa sa nakatawag pansin sa akin, may isang Pilipina, may mga Pilipino na hong namatay. May isang Pilipina na nagtatrabaho sa Israel, at alam naman natin yung ating mga kababayan doon nag-aalaga ng mga elderly, nakatatandang Israelita. Ay nung sumiklab ang gera, yung ating Pinay na kababayan, hindi iniwan yung kanyang inaalagaan. Hindi talaga iniwan. Sa sobrang niyang pagmamahal sa kanyang inaalagaan. Dahil hindi niya iniwan, kapwa sila pinatay. We condemn this kind of violence. We condemn this kind of killings, especially sa mga inosenteng tao. Wala po tayong kinakampihan. Ang kinakampihan natin, peace. Tumawag tayo sa Diyos na sana mawakasan na itong gerang ito. Hindi pwede na tayo lamang ang mapayapa, sila'y nagkakagulo. Masaya tayo, sila'y umiiyak. Hindi. We are one. And salvation is for everybody. Tumahimik tayong sumandali. Ating ipagdasal na sana matapos na ang gera sa Israel at Palestina. At para din sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao. At magkaroon ng kapayapaan ang buong daigdig. Sabay-sabay tayo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, it's now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.